Samantala, balikan muli natin si Julius Disamburon, nag-uulat ng live sa Himlayang Quezon, Himlayang Pilipino sa lungsod ng Quezon. Julius? Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyo dyan, Aya and Haji. Alam mo, balikan ko lamang yung naputol nating katanungan kanina o yung sagot natin kanina sa katanungan ni Haji. Yung estimated nga, yung sinasabing 15,000, hindi ganun nagkakalayo yung bilang ng mga kababayan nating nagtutungo dito sa Himlayang Pilipino. Kasi noong nakaraang taon ay nasa 15,000, ito ding tinataya yung estimated nga na nagpunta dito din sa nasabing Himlayan. Pero ngayong mga araw na ito is hindi humigit kumulang, nasa ganong bilang pa rin yung mga pumunta o yung mga bumisita dito sa nasabing sementeryo. Samantala sa iba pang balitang ating nakalap, alam nyo, sa isang linggo kong pagtutok dun sa may bahagi naman ng Manila North Cemetery kasama yung Unit 4, maraming sikat na personalidad ang tunay na dinarayo ng mga Pilipino. Gaya na lamang ni Manuel Rojas, Sergio Osmeña, Ramon Magsaysay, yan po yung mga dating Pangulo, at syempre ni The King Ferdinand Poe Jr. Pero lingid sa ating kaalaman, dito din po sa Himlayang Pilipino ay may mga sikat na personalidad din nakalibing. Hindi lang mga yumao nating mga kamag-anak ang ating dinadalaw sa mga sementeryo, kundi pati na din ang mga puntod ng mga o mausoleo ng mga namayapang artista o politiko. Kaya inalam natin kung sino-sino nga ba ang mga nakahimlay dito. Una na dyan ang komedyanteng si Apeng Daldal, ang mga sikat na direktor Ading Fernando at Lino Broca, pati na din ang aktres na sina Mary Walter at Deli Atay-Atayan at ang pinaslang na PR man Salvador Bobby Dacer at ang driver nitong si Emmanuel Corbito. Nasa libingan ding ito ang bayaning si Melchora Aquino na 1971 nang ilipat ang labi mula sa Manila North Cemetery. Sa ating paglilibot, Aya, ay pamipamilya pa din ang humahabol dito pero lamang na yung bilang noong mga nag-uuwian. Dito naman sa itaas na bahagi ng lugar ay ginawang playground na rin ng mga kabataan at dito nga sa aking paligid talagang mapapansin natin na may mga bata pa rin na naandito. Ito nga malapit lamang dito kung ipapakita natin sa ating live na kuha ngayon sa mga oras nito. Yan yung iba natin mga kababayan na hindi pa umuuwi mula nga sa ating mula sa kanilang pagbisita dito sa Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon. Sa ngayon ay hindi na ganong kasikipan itong sementeryo gaya noong mga nakaraang araw. Dito naman sa aking likuran, kung ating mapapansin, ito na yung ginawang rerouting noong mga tauhan ng Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon. Yan yung mga sasakyan galing mismo doon sa loob. At ito na yung ginagawa nilang exit points na kung saan nga sa mga oras na ito ay nag-uuwian na sila mula nga sa naging pagbisita nila itong araw nga mismo ng Undas. Sa ngayon may mga kababayan pa rin tayo na nagtitirik pa rin ng kandila. May mga bumibisita pa rin at ito dito nga sa aking likuran, meron pa rin ilan sa atin na talagang naandito pa rin at mag-i-stay pa rin ito hanggang bukas nga ng umaga kung saan nga inaasahan na nga na balik eskwela o balik trabaho na rin yung ilan nating mga kababayan. Masikip pa rin po ang inaasahang sitwasyon ng trapiko dyan po sa may bahagi po ng Visayas Avenue at ng area po ng Tandansora, kaya't abiso po doon sa mga kababayan nating daraan dyan po sa may area po ng Tandansora at pabalik po kayo sa may bahagi ng Elliptical Road, lungsod ng Quezon, ay mapapansin natin na magkakaroon pa rin ng kaunting kasikipan ng daloy ng mga sasakyan. At paalala po natin sa ating mga motorista, sa ating mga kababayan din na bumibisita dito sa Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon, yung pong inyong basura na wag naman po sana ninyong iwan yan dito po sa loob ng sementeryo dahil po inaasahan na mamayang gabi o simula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay magkokolekta na itong mga basurero, itong mga basura natin. At syempre, yun naman pong mga kapulisan natin ay syempre 24 oras pa rin ang kanilang pagmumonitor at walang patid pa rin ang kanilang pagbibigay seguridad sa ating mga kababayan. So yan muna ang ating mga pinakahuling nakalap na o pinakahuling ulat na nakalap mula pa rin dito sa may bahagi ng Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon. Sa pangalan ng aking mga kasama dito ng Unit 3 at syempre yung ating live point din dyan sa may bahagi ng Manila North Cemetery ng Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Julius Disamburon. Balik tayo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Julius Disamburon, nag-uulat ng live sa Himlayang Pilipino.